Sinisulap kita, tinanong bakit ako ba? Ikaw ay nagilang na, nalungkulan ng iba. Sana ulit ka. Sa puso ko nahika. Ako nga po pala si Brad Julius Ordonez. Nagpapatotoo po ako na isa po ako sa tumanggap ng kagalingan. Last year po, ng September, isa po ako sa gumawa ng written testimony. Ngayon po ay gumagawa po ako ng video testimony para po talagang masabi ko na nagpapasalamat po ako sa Diyos una sa lahat dahil po sa kagalingan tinanggap ko. Minsan na po akong nagkaroon ng COVID at na hospital po ako noon. Kami po ng misis ko, kaya po nung nagkaroon kami ng pangalawang beses na COVID, talaga pong natakot na kami. Pero po nung mini po ako ng panalangin sa kapatid na Willie at naalala ko po nung sumagot siya, sabi niya po, healing is on its way. At sumampalataya po ako doon at salamat sa Diyos. Hindi naman po inabot ng 1 linggo at gumaling na po kami kagad. Nag-negative na po kagad ang test namin. Kaya po laking pasalamat ko sa Diyos noon na unay na hospital kami pareho ng aking may bahay. Pero po nitong pangalawang beses na tumanggap po kami ng kagalingan. Kaya po salamat ng marami sa Diyos. Salamat na marami sa Espiritu Santo. Salamat po sa Diyos Ama. At salamat na rin po sa kapatiran na alam po namin na tumulong kami ipanalangin. Salamat po sa inyo ng marami mga kapatid. Marami po salamat. Salamat din po kay kapatid na Willie at hindi ko po makakalimutan to. Salamat po.
Hinahanap mo ba ang isang makabuluhang usapan tungkol sa pananampalataya at mga issue sa lipunan? Tara na sa Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago. Isang natatanging programa kung saan tinatalakay ang mga kasalukuyang issue, panlipunang usapin at mga bagay tungkol sa pananampalataya. Live tuwing Martes at Huwebes, 9:30 hanggang 10:30 ng gabi sa Facebook at YouTube. No topic too heavy, no question too small. Mula sa balita hanggang sa Biblia, sabay-sabay nating unawain. Kaya iset nyo na ang inyong alarm at samahan kami sa Talakayan. Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago. Live sa Facebook at YouTube. Disclaimer, this video is for educational and informational purposes only. The views expressed are personal opinions and experiences of former MCGI members. We do not intend to defame or attack any group, belief system, or individual. All references to doctrines or practices are shared in good faith. We respect everyone's right to believe and encourage viewers to think critically and do their own research. Harassment, hate speech, and cyberbullying are not tolerated. Any copyrighted content used falls under fair use for commentary and education. The creators are not liable for how this content is interpreted or used. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kapatid, sa lahat ng ating mga ka-Bible study. Dito po sa ating programa, Ang Mabuting Daan, Worldwide Bible Study sa Facebook Live at sa YouTube Live. At tayo po ngayon ay agad na pong mag-umpisa dito po sa ating segment, Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago. Sa gabi pong ito ay atin pong makakasama si Brother Edwin Santiago. Brother Edwin, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi sa iyo, Brother Willie. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga suking taga-subaybay ng Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie. Back to you, Brother Willie. Ayan, Brother Edwin, at atin lang ina-acknowledge ang ating mga ka-Bible study ngayon. Sa YouTube Live pa lamang tayo, no? Meron tayong 21 sa YouTube Live at sa Facebook Live meron na rin. Meron pong 4 na mga nakaregister na mga ka-Bible study natin. Ito po ay tuwing Martes at Huwebes ng alas 9 ng gabi at kapag ka naman po araw ng linggo ay alas 9 ng umaga. At sa mga bago pa lamang po sa ating Facebook page at YouTube channel, ang ating Facebook page po, yung Ang Mabuting Daan Worldwide Bible Study. Sa YouTube po, yung Brother Willie Santiago. At yung isa pa nating YouTube channel, Ang Mabuting Daan Worldwide Bible Study. Dan nyo po mapapanood ang ating mga latest videos at yung ating mga nakaraang mga videos ng ating mga Bible Study. Kung hindi pa po kayo mga subscriber, pwede po kayong mahingan ng favor na kayo po'y mag-subscribe, paki-like and share ang ating mga videos, paki-click ang notification bell nang palagi po tayong mabigyan ng notification sa ating mga live streaming at sa ating mga bagong upload na videos. At binabati pala natin, Brother Edwin, itong ating mga nasa GC ng Rafaela Phase 1 dito sa may Barangay Makinabang, Baliwag, Bulacan. Yung ating mga mga ka-subdivision, Brother Edwin. Opo, yung mga kapitbahay natin dyan po sa Rafaela Homes. Oo, binabati natin si President ng Rafaela Phase 1. Ano nga ang pangalan ni President, Brother Edwin? Ang ating pong homeowner president ay wala pong iba kundi si Mr. Moses Santos Pascual, Brother Willie. Ayan, at sabi ko
Inir ko kasi itong ating link ng ating video dito sa ating mga kapitbahay dito at maging kay President Moses Santos Pascual. Sabi ko sila manood at babatiin natin, Brother Edwin. Yes, pinabati din natin, Brother Willie, yung mga board of directors at lahat ng mga nanunungkulan dito po sa ating subdivision sa Rafaela Homes, sa bayan po ng Baliwag, sa lalawigan po ng Bulacan. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ayan. At tayo mag-umpisa na, Brother Edwin, dito sa ating tatalakayin, yung tungkol sa church offering. Kung ito ba ay biblical, Brother Edwin? Opo, maganda po na yan ay ating mabigyan ng pagtalakay ngayong gabi dahil marami po kasi, Brother Willie, ang na nakukonfuse o nalilito pagdating po dyan sa church offering. Oo. At ito, Brother Edwin, kaya ako ay ito yung ating tatalakayin. Ilan na rin kasi yung mga nagme-message sa akin. Sila yung mga exiter sa MCGI, sa dating grupo na ating sinamahan. Yung MCGI, yan po yung pinangasiwaan ng yumaong Brad Eli Soriano, na ngayon ang kasalukuyang kanilang leader itong si KDR. May mga exiter kasi, Brother Edwin, sa MCGI. Meron na sila yung mga tutol pagdating dyan sa ambagan, abuluyan, church offering, Brother Edwin. Ano po ba ang kanilang pagtutol na sinasabi, kapatid na Willie? Ayan, kay Brother Brian Carrion, shout out po. At sa lokal dyan sa Cubao, Aurora. Ayan, ang kanya pong pa-shout out. Hindi ko na binasa ng buo at medyo mabigat agad at maanghang yung pagbati na pinaparating ni Brother Brian Carrion, Brother Edwin. Aga na po ba? Relax lang po muna, mga kapatid. Nag-uumpisa pa lang tayo mainit na agad no. Pag-usapan natin itong tungkol sa church offering, Brother Edwin. Yung kasing mga exiter, tutol na sila diyan sa mga ambagan, abuluyan, mga church offering. Dahil nga, Brother Edwin, masasabi nating mga natisod na itong mga exiter na ito. Dahil nga sa kanilang mga natuklasan. Opo. Mga disappointed, Brother Willie. Oo. Disappointed, dismayado yung mga exiter na ito. Brother Edwin, nanonood pala sa atin si Madam Principal, yung ating pinuntahan sa may kawain kanina. Pwede po ba nating banggitin, Brother Willie, kung anong eskwelahan yun? Wag na, basta binabati natin si Madam Principal, si Ma'am Jennifer Ramos, Brother Edwin. Opo, magandang gabi po, Ma'am. Salamat po sa inyong oras na kami po ay tinanggap nyo kanina. At salamat din po doon sa tanghalian na masarap na inyo pong in-offer sa amin. Ayun. Nanonood siya. Kaya sabi ko ma-greet natin siya. Ganito, Brother Edwin, sa ating mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube, sa mga MCGI exiters, nauunawaan ko naman sila, Brother Edwin, doon sa kanilang mga naging saloobin na yon. Na dahil 10 taon, 20 taon, na sila'y nag-abuloy, nagbigay ng kanilang mga offering dyan sa MCGI, tapos ay karato-rato mo, Brother Edwin, yung karato-rato bata pa ako nang nadidinig ko sa ating nanay yun no? Tama po. Ano ba karato-rato? Kamukat-mukat mo, Brother Willie. Malalim din.
Ayun, yung kasing mga salita na yon ng mga matatanda noong araw, yan naaalala ko ngayon, ha? Karato-rato, kamukat-mukat, yan. Kumbaga, sa ganoong katagal na panahon, sila'y nagbigay, nag-abuloy, nag-ambag dyan sa MCGI. Alam mo, Brad Edwin, nung araw, nung bago tayo sa MCGI, lalo ako, kasi nauna ako sa MCGI, di ba? Opo, mahabang panahon po. 1990 ako, ikaw 2004 di ba? Opo, 14 na taon po ang pagitan, Brother Willie. Oo, nung ako'y bago sa MCGI, hindi pa MCGI ang pangalan yung sa Tagalog pa ang mga kaalib sa Iglesia ng Diyos, kay Kristo Jesus, haligi at saliga ng katotohanan sa bansang Pilipinas. Yan ang ginagabit na pangalan ng mga 1990s, Brother Edwin. Opo, yan po yung kanilang ipinarehistro dito sa Pilipinas, Brother Willie. Oo, nung ako'y bago pa lang na miyembro sa kanagmamanggagawa, nakakausap ko yung mga matatandang mga miyembro na. Sa pagsamba, sa pagpapaawit, kasi dati pagka ikaw ang destinadong manggagawa, yung mga members nakakapag-request ng mga aawitin sa himnaryo, Brother Edwin. Dahil po live at saka yung numero ng aawitin, pwede mong i-request doon sa manggagawa. Halimbawa, paborito mo yung numero 43, Brother Willie. Oo. Yun. At noong mga 1990s, karamihan sa mga lokal na nadidistinuhan ko, akapela ang pag-awit. Akapela, walang instrumento, Brother Edwin. Tama po, Brother Willie. Gitara lang po kung meron. Oo, gitara lang. O meron, bihira pa yung mga ganon na merong mga gitara. Basta akapela. May mga miyembro nagre-request na, Brother Willie, pwede ba yung numero 23? Bakit po naman yung numero 23? Paborito ko yung Brad Willie. Saka, paborito ni Brad Eli yung yung na yan, awit na yan. Sabi sa akin ng mga matatandang kapatid, dyan sa may Hagunoy, dyan sa may Santa Maria, dyan sa may Parada, sa Halang. Yan yung mga distinuhan ko nung araw na matatandang lokal dito sa Bulacan nasasabi nung mga matatandang mga miyembro na yung numero 23, paborito ring awit ni Brad Eli. Brad Edwin. Oo, kasi yung sa 23 na yon, nandun yung ihandog mo ang buhay, ipaglingkod ang yaman, dunong ay pasukuban, isip mo'y sisinagan. Ayun. Naalala mo, Brother Willie, yung linya na yon? Opo, Brother Willie. Yan nga po, Brother Willie. Baka po yung mga bago nating mga kasama, yung mga exiters, baka hindi na nila nadinig, Brother Willie, yung numero 23 na yan, na a cappella version. Oo. Yun, Brother Edwin, naalala ko lang na isa yan sa mga awit na paborito ng mga matatandang mga kapatid sa MCGI. At yun nga, dahil mismo si Brad Eli daw, paborito yung numero 23 na yon. Ikaw ba ay pumasok? Ikaw ba ay pumasok sa Iglesia ng Diyos? Pastor mo'y Kristo Jesus, ihandog mo ang buhay, ipaglingkod ang yaman. Ayo, Brother Edwin. Dunong ay pasukuban. Diba, Brother Willie? Yan no? Isip mo'y sisinagan. Ayun, Brother Edwin, yung linya na yun na ihandog mo ang buhay, ipaglingkod mo ang yaman, Brother Edwin.
Opo, Brother Yan. Willie. Kaya pala paborito ni Brother Eli yun dahil doon sa ano na yun, ipaglingkod ang yaman. Kaya naman talagang yumaman si Brother Eli, Brother Edwin. Yun ba ang dahilan, Brother Willie, kaya paborito niyo yung 23? Sa aking ano ngayon, na dahil sa mga pangyayari nga, na nung siya pumanaw, ay dyan na naglitawan yung mga ebidensya, Brother Edwin, na si Brad Eli ay pumanaw na napakayamang tao pala, Brother Edwin. Opo, Brother Willie. Pagka po may ebidensya, Brother Willie, pwedeng ano yan, pwedeng paniwalaan dahil may evidence Oo, ang binabanggit ko, doon pa lang sa Brazil, Brad Edwin, yung mga properties na naipundar doon at nang pumanaw si Brother Eli, yung mga ari-arian doon ay napunta sa kanyang tagapagmana, doon sa kanyang private nurse, Brother Edwin. Meron bang batas na ganun, Brother Willie, na yung private nurse pwede mong maging tagapagmana? Ang alam ko kasi sa batas, kahit dito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, Brother Edwin, ang talagang mga tagapagmana kung halimbawa ikaw ay magulang at meron kang mga anak, doon sa iyong mga anak. Di ba, Brother Edwin? Opo, yun po ang tinatawag sa batas na legal heirs, kung di po ako nagkakamali, Yes. Brother Willie. Oo, yun ang aking nalalaman na. Kahit tayo hindi naman nag-aral ng abogasya, naintindihan natin na sa batas, merong ganong succession, di ba, na mga tagapagmana. Kamag-anak, sa mga kamag-anak, di ba, bago yung mapunta ron sa kapatid, di ba, kung may anak, yung mag-asawa, yung pumanaw, di ba, doon sa kanilang mga anak mo na yon, di ba, Brother Edwin? Opo, yun po ang Brother Willie, immediate heirs. Halimbawa, may asawa po, namatay yung lalaki. Ang legitimate heirs is yung asawa at yung mga anak na naulila, Brother Willie. Oo, paano nga namang mapapasok dito sa sa private nurse? Si Brad Eli, di ba? Sa pagkakaalam nga natin ng marami, wala namang asawa. Di ba, Brad Edwin? Yun nga po, Brother Willie. Sa pagkakaalam natin, Brother Oo. Willie. Kasi nag-abroad nga siya. Hindi natin alam kung talagang siya ay wala ngang asawa. Kaya nga nakakapagtaka bakit pumasok yung private nurse bilang kanyang tagapagmana. Di ba, Brother Edwin? Siguro, Brother Willie, kung tayo nagtataka, marami ring mga kaalib dyan sa MCGI ngayon na nagtataka rin, kaya lang hindi kumikibo. Oo. Kasi si Brad Eli, kung namatay siya binata at wala siyang asawa, sa batas, yung kanyang mga kapatid, yung kanyang mga kapatid sa laman, yun ang kanyang mga dapat na tagapagmana, Brother Edwin. Hindi agad mga pamangkin. Di ba, Brother Edwin? Tama po, dahil doon talaga ang direct na kung walang asawa, sa mga kapatid, Brother Willie, na buhay, doon Yes. ibabahagi, papartihin. Oo, doon muna sa mga buhay, natitirang buhay na mga kapatid ni Brother Eli. Yung mga pamangkin, hindi pa kasama doon, Brother Edwin, di ba? Po, hindi muna. Oo, bakit naman nakalusot itong private nurse? Baka naman itong private nurse na ito, meron siyang pinanghahawakang matibay na dokumento na kahit si KDR ay hindi kayang tinagin, Brother Edwin. Yung bagay na yan, Brother Willie, mahirap sagutin dahil si KDR lang talaga ang pwedeng sumagot yan, Brother Willie, sa tanong mo na yan. Dahil siya successor, Brother Willie. Oo, at yung tanong natin na yan, Brother Edwin, ay mananatiling katanungan na lamang dahil nga ayaw ni KDR na siya matanong pa. Tama. Alam mo, Brother Willie, kung pag-iisipan nating mabuti yung pangyayari na yan, yung pinundar ni Brother Eli sa Brazil, napunta doon sa kanyang private nurse, masakit sa mga kapatid ni Brother Eli yung kahit isang lupang paso daw sa Brazil, Brother Willie, wala man lang namana. Oo nga, Brother Edwin. Ngayon, bakit natin napag-usapan yan? Kasi nga,
Itong mga MCGI exiters, Brother Edwin, dahil nga dyan sa kanilang natuklasan na si Brad Eli pala nagpayaman, bilyonaryo, ito ngayon, sa kanilang pag-exit sa MCGI, ayaw na nila ngayon na makarinig na mayroong pagtuturo tungkol sa church offering, tungkol sa buluyan, tungkol sa ambagan sa iglesia. Kasi ang naging konklusyon na nitong mga MCGI exiters, yan, kasing buluyan, ambagan, church offering, ginagamit lang yan sa pagpapayaman noong pastor, noong mangangaral. Dahil nga dito sa nangyari ito kay Brother Brad Edwin. Opo, ang ginawa Brother Willie, applies to all ang ginawa nila Brother Willie. Yes, kaya ang sinasabi nitong mga exiter sa MCGI, yung iba doon mga manggagawa pa, Brad Edwin Hindi ko na lang babanggitin ang mga pangalan nitong mga exiters na mga manggagawa. Meron kasi silang mga videos na na-share sa akin. Ito na ngayon ang kanilang stand na pagka daw tunay ang iglesia, wala dapat daw kinokolektang abuluyan. Wala daw dapat kinokolektang ambagan. Wala daw dapat church offering. Pagka tunay ang iglesia, Brother Edwin. So lumalabas, Brother Willie, kung sila ay ating susundan dyan sa kanila sinasabi, kapag ang iglesia ay may abuluyan, ibig sabihin hindi tunay yun. Peki yun, Brother Willie. Yes, hindi tunay na iglesia. Pagka kumukolekta ng abuluyan, peki ikayan, yan ay negosyong iglesia, pagka mayroong ambagan, abuluyan, church offering, Brother Edwin. Opo, yan po yung kanilang stand, Brother Willie. Oo, negosyong iglesia daw. Basta pagka kayo may napakinggan na sa Facebook, sa YouTube, may pinapaksa tungkol sa ambagan, abuluyan, church offering, wag nyo na pakinggan yun at wag kayong sasama doon kasi negosyong iglesia yan Yan ang nangyari sa amin sa MCGI, Brother Edwin. Opo, yung pangyayari sa buhay nila, Brother Willie, ina-apply na rin sa buhay ng iba. Yes, oo. Kumbaga, lahat ng mga samahan, lahat ng mga church, mga iglesia na may pagtuturo tungkol sa church offering, ambagan, abuluyan, para sa mga ibang mga MCGI exiters, yan, nagpapayaman na lang yung mga yan, ginagamit ang iglesia para sa negosyo, kagaya noong ginawa ni Brad Eli. Yung palang MCGI talaga kang negosyong iglesia yon, Brother Edwin. Opo, Brother Willie, kumbaga huli na lang napatunayan, Brother Willie. Oo, ako naman nagpapasalamat sa Diyos, Brother Edwin, itong ibang mga MCGI exiters na nakasama natin, naman sila, hindi naman sila mga tisod, hindi naman sila mga napasok pagdating sa church offering, sa pag-aabuloy, sa pag-aambag. Sila nga yung mga kasama natin ngayon, kaya tayo ay nakakapagpatuloy dito sa ating ginagawang ito. Itong ating pangangaral ng mabuting balita ng mga salita ng Diyos dito po sa Facebook Live. Itong buwan po ng Hulyo na ito, mga kapatid, mga ka-Bible study, tayo po ay magsasyam na taon na. 9 years na po tayo. Dahil tayo po ay nag-start ng 2016. Ngayon po 2025 na. Meron na pong magna 9 years na po tayo itong ating programa sa Facebook Live, Brother Edwin. Opo, sa tulong at awa po ng Panginoong Diyos. Ngayon, puntahan na natin yung ating tinatalakay. 43 ngayon ang nasa YouTube Live na mga ka-Bible study natin at sa Facebook Live 9 ang ating mga kasama. Sabi ng mga exiters sa MCGI, yung iba yung mga manggagawa pa doon ang tunay na iglesia, wala daw kinokolektang church offering, wala daw ambagan, wala daw abuluyan. Ngayon, ito sagot naman natin sa kanila. Hindi naman tayo makikipag-away, Brad Edwin, sa kanila, Kasi mga dati nating mga kasama yan at mga nag-exit na rin sa MCGI. Opo. Dapat ganun kasi ang mga exiter sa kapwa exiter. Hindi dapat mag-away-away. Hindi dapat
sila ang magbabanggaan, Brother Edwin. Opo, dahil kaya nga po umalis Brother Willie sa MCJ, merong layo din, di ba? Merong iisang layunin, meron silang nakitang pare-pareho nakitang mali, kaya sila umalis, Brother Willie. Kaya sila Oo, kaya dapat nga iwasan na yung mga exiter sa exiter ang magbabanggaan, ang magtatalo-talo, mag-aaway-away, Brother Edwin. Opo, kasi parang kung lumalabas Brother Willie, na-defeat yung purpose ng pag-alis mo eh. Oo. Itong mga kasama natin, maghintay lang kayo sa ating talakayan at kwentuhan. Kay Terminator, yung iyong tinatanong kumbaga wala pa sa tiyempo. Masisintunado, Brother Willie, pag pinasok mo to. Oo, ako kumbaga sa kantay nasa pa lang introduction, Brother Edwin nag-i-intro pa lang ako hindi pwede agad na doon sa tinatanong ni Terminator pumasok agad tayo. Premise muna, Brother Edwin, premise, ilatag muna natin, Opo. Kasi sabi ng mga ibang exeter sa MCGI, ang tunay na iglesia, wala yung kinukolektang abuluyan, walang kinukolektang ambagan, walang church offering. Pagka tunay ang iglesia. Ngayon, eto naman tayo, Brother Edwin. Sa Biblia, ang ating Panginoong Jesucristo, si Jesus Christ, nagtayo ng iglesia. Amen. Tama po. Mateo 16:18. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Ayan, maliwanag po, mga kapatid, mga ka-Bible study. Ang tunay na iglesia, itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Amen po. Ngayon, yung tunay na iglesia na yan, Brother Edwin, ang unang mga kasapi dyan, yung mga apostol. Yung 12 apostol. Amen. Amen po. Yung mga nasa Facebook, nasa YouTube, amen po ba? Sang-ayon po ba kayo? Yung kasing amen, yun pagsang-ayon yun, Brother Edwin. Hingin natin muna yung pagsang-ayon ng ating mga ka-Bible study. Baka tayong dalawa lang dito ang nagsasang-ayon ng Brother Edwin. Opo, ito po, sige po, yung po mga kasama natin sa Facebook at YouTube na nakasubaybay po, pwede po ba kaming makahingi ng inyong pagsang-ayon sa pamamagitan po ng amen. Pakitype lang po dyan sa ating chat box, mga taga-subaybay. Mag-email lang po yung mga sumasang-ayon. Kasi para makita namin ni Brother Edwin na ito pong ating tinatalakay ngayon, kayo po ay sumasang-ayon dyan para tayo magtuloy-tuloy sa ating pagtalakay. Ang ating Panginoong Jesucristo, itinayo niya yung tunay na iglesia. At ang mga original, ang mga pioneer na mga kasapi, mga miyembro doon sa itinayo ng ating Panginoong Jesucristo na tunay na iglesia, yung kanyang 12 apostol, Brother Edwin. Opo, yan po yung kauna-unahang naging miyembro, kaanib, Brother Willie. Ngayon, pag pinag-aralan natin, Brad Edwin, dyan sa 12 apostol na yan ng ating Panginoong Jesucristo, meron siya dyang inilagay na treasurer. Opo, Brother Willie, mababasa naman sa Biblia yan, di ba, kapatid? Oo, ingat yaman, Brother Edwin. Opo. Si Judas Iscariote, Brad Edwin. Opo, yan po yung mababasa sa Biblia na naging ingat yaman po. Oo, basahin natin sa Juan 12 at 6 sa Tagalog. Babasahin natin yung nakasulat. Tungkol dito kay Judas Iscariote, mga kapatid, mga ka-Bible study. Ito'y sinabi nga niya. Hindi sapagkat ipinagmamalasakit niya ang mga dukha, kundi sapagkat siya'y magnanakaw. At yamang nasa kanya ang supot, ay kinukuha niya ang doon ay inilalagay. Ang tinutukoy po dito, mga kapatid, mga ka-Bible study ni Apostol Juan, ito pong si Judas Iscariote. Tinawag niyang magnanakaw itong si Judas Iscariote. Bakit? Kasi si Judas Iscariote, siya po ang may hawak ng supot.
Ngayon, yung mga nandoon sa supot na yon, hawak ni Judas, kinukuha niya po doon yung mga nakalagay sa supot na hawak ni Judas. Kumbaga, kinukupitan ni Judas Iscariote, Brother Edwin. Opo, dumedekwat, Brother Willie. Oo, dumedekwat. Ano ang punto rito ni Brother Willie? O paano itong mga exiter sa MCGI? Pag-aralan nyo lang itong aking sinasabi. Paano nyo ngayon mapapatunayan yung inyong sinasabi na ang tunay na iglesia, wala dapat kinukolektang abuluyan, ambagan, wala dapat church offering. Ang ating Panginoong Jesucristo, siya ang nagtayo ng tunay na iglesia. At siya mismo naglagay, nag-appoint ng treasurer, Brother Edwin. Si Judas Iscariote yun. Opo, kung hindi pala kailangan yung Brother Willie, bakit naglagay pa mismo si Jesus Christ ng tresurero na siyang nagtayo ng tunay na iglesia? Amen. Yun ang punto natin dyan. Ngayon, nakuha kaya ng ating mga ka-Bible study yung punto na yun, Brother Edwin, na oo nga, kung talagang ang tunay na iglesia walang kinukolektang abuluyan, ambagan, walang church offering, bakit kailangan pang maglagay ng treasurer ang ating Panginoong Jesucristo? Kaya nga po, Brother Willie, yun nga po ang dapat pag-isipan ng mga nakikinig, nakapakinig doon sa nagtuturo na dahil anong sense para maglagay ka ng treasurer kung wala ka namang kahawakan na pera, Brother Willie, wala ka namang pangangalagaan na pera, kayamanan, di ba? Yaman, Brother Edwin, naalala ko noong ako'y nag-aaral pa, elementary pa lang ako, hanggang high school pagka halimbawa di ba, nagpasukan, di ba, maghahalal, mag-e-eleksyon ng mga class officers, di ba? Brother Willie. Di ba kasamang ini-elect treasurer? Tama po. Mga elementary pa lang na estudyante, high school. Sa klase nag-eleksyon mayroong inilalagay doon sa posisyon na treasurer, Brother Edwin. Sa classroom lang yan, Brother Willie, Classroom pa lang yung pinag-uusapan natin. Alam mo ba, Brother Willie, yung mga treasurero na yan, yung mga madalas kong nakakagalit ng araw sa room. Bakit naman, Brother Edwin? Dahil sila ang may hawak ng pera, Brother Willie, at pagdating sa pananalapi, sila ang naka-assign dahil sila nga ang elected treasurer. Kasi sabi, Brother Willie, ng teacher, yung ekang maiingay, singilin mo ng 5 piso. Doon kami nagkakagalit, Brother Willie, ng treasurero. Madalas ka masingil ng 5 piso? Dahil ako numero 1 magulo sa classroom ng Brother Willie. Yung pala, Brother Edwin, kaya pala ikaw napapaaway sa mga treasurer. Kasi, Brother Willie, kung ako magbabayad ng 5 piso kada isang subject na gano'n ang sasabihin ng teacher, uuwi ako naglalakad. Mauubos pala baon mo, Brother Edwin, At saka baka mabaon ako sa utay dahil ang baon ko lang 20, ang babayaran ko 30, di araw-araw utang ko 10, Brother Willie. Okay, ang punto natin dito, mga kapatid, mga ka-Bible study, yung inihalimbawa ko po sa eskwelahan pa lang yan. Elementary, high school, meron pong officer sa klase, treasurer. Tapos, itong mga exeter sa MCGI, pagdating ngayon sa tunay na iglesia, tutol sila na merong ambagan, abuluyan, church offering. Nabasa natin, si Jesus Christ, meron siyang in-appoint na treasurer. Juan 12:6. Ngayon, Brother Edwin, ganito. May kumukontesta sa talatang ito, Brother Edwin. Ganun po ba? Ano po ang kanyang kinukontesta, Brother Willie? Wala daw mababasang treasurer si Judas Iscariote. Ganun ba? Oo. Daw Juan 12:6. Wala naman kadyang treasurer Ang nakasulat na kay Judas Iscariote yung supot. Kinukuhanan ni Judas Iscariote, yung mga nakalagay doon sa supot, kinukupitan ni Judas Iscariote. Opo. Wala ikang mababasang
treasurer si Judas diyan, Brad Edwin. Ano kaya, Brother Will, ang ibig niyang palabas sino kaya ang ibang may hawak pa ng pera? Yun, nung marinig ko yung Brother Edwin, sabi ko, yan ang problema nyo, mga MCGI exiter. Kung kayo kako ay nagmanggagawa sa MCGI, baka kayo yung tinatawag na manggagawang kanin. Ano po ba ibig sabihin? Pakipaliwanag mo nga, Brother Willie, yung manggagawang kanin. Kasi maraming beses ko na po narinig yan. Oo, di ba si Presidente Duterte may tinawag siyang sundalong kanin? Opo. Si Trillanes, di ba? Sundalong kanin. Mm-hmm. Oo. Meron din sa MCJ, manggagawang kanin. Ano po ba ibig sabihin? Mahilig kumain ng kanin, Brother Willie? Ano po ba? Ano yun? Kumbaga, yun yung mga ampaw. Ganon. Okay. Yung puro hangin ang laman, Brother Willie. Yun. Yun ang ibig sabihin. Mahinang klase. Ganon. Walang binesa, Brother Willie. Ganon. Manggagawang kanin. Yun yung sabi ni Bradley. Pagka yung manggagawa, yung ano lang, kain-tulog lang. Tapos, pagka nag-Bible study, walang nahihikaya. Pag nagdoktrine, walang tumutuloy sa bautismo, Brad Edwin. Opo. Manggagawang kanin yun. Yun, pagka tinanong mo ng talata sa Biblia, walang maituro, walang mailitaw na talata. Opo. Siguro, Brother Willie, yung mga ngaral din na hindi mo pwedeng tanongin, pwede rin siguro tawaging manggagawang kanin, Brother Willie. Exactly, that's my point. Yung Kapampangan manggagawang nasi, Brother Willie. Si KDR. Eksakto kay KDR yung manggagawang kanin, Brother Edwin. Brother Willie, kasi hindi mo nga pwede matanong. Ngayon. Noong makarating sa akin yung sinasabi noong exeter na hindi mababasang treasurer si Judas. Sabi ko, yan ang problema ng mga manggagawang kanin. Ang alam lang basahin na salin, Tagalog, Brother Edwin. Opo. Kasi kung ikaw ay yung mapagsaliksik ka, sa ibang salin ng Biblia, mababasa ang treasurer si Judas, Brother Edwin. Opo. Sige nga po, Brother Willie, para yan masagot na. Pakibasa nyo na nga po kung saan talata natin mababasa kung saan man version, Brother Willie, yung treasurer. Basahin ko po, mga kapatid, mga ka-Bible study. Dito pa rin sa Juan 12:6. Ito naman po ay sa English translation ng The Voice. Basahin ko po. 12:6. This had nothing to do with Judas' desire to help the poor. The truth is he served as the treasurer. Nako. Brother Edwin. Naloko na. Nabasa na. Ayan. May red, red line, Brother Edwin. Naka-underline Sabi ko, guhitan na ng pula para agad kita ng ating mga ka-Bible study. Ayan na, treasurer. Letra por letra, mga kapatid, mga ka-Bible study. Correct spelling. Tama. Treasurer. Ingat, yaman sa Tagalog, Brother Edwin. Opo, tagapag-ingat ng yaman. Samahan. Kaya, mali yung sinasabi noong MCGI exeter. Ewan ko kung talagang yun manggagawa. Kung manggagawa man manggagawang kanin. Kasi, sa Tagalog siya nagbatay Wala kang bababasang si Judas Iscariote, treasurer. Ano itong nabasa natin? Sa English translation, The Voice, Brother Edwin. Opo. Word for word. Treasurer si Judas Iscariote, Brother Edwin. Po, talagang Brother Willie, detalyado yung designated position, Brother Willie. Ngayon, ito pa po ang isa pang talata. English din na translation. Dito naman sa Juan 13:29. New Living Translation, NLT. 13:29. Since Judas was their treasurer. Ayan, Brother Edwin. Ayan na, umuulan na ng treasurer, Brother Willie. Ayan na. Yan ba hindi pa ba tayo magtitiwala, mga kapatid, mga ka-Bible study sa ating
nabasa sa Bibliang Ingles na si Judas Iscariote, in-appoint ng ating Panginoong Jesucristo, doon sa kanyang 12 apostol, ang kanyang inilagay na treasurer, si Judas Iscariote, Brother Edwin. Tama po, Brother Willie. Maliwanag ang ating nabasa. Kaya dito pa lang, Brad Edwin, ay na-debunk na natin yung mga kinakalat noong mga exeter sa MCGI na ang tunay na iglesia walang church offering na kinokolekta. Ang tunay na iglesia walang kinokolekta na ambagan, abuluyan. Nabasa natin sa Biblia ang ating Panginoong Jesucristo nagtayo ng iglesia. Tunay na iglesia yun, Brad Edwin. Opo, tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Oo, ang mga unang miyembro nun ng 12 apostol. At doon sa 12 apostol, may in-appoint si Jesus Christ na tresurero ng iglesia. At yun nga si Judas Iscariote, Brother Edwin. Po, kaya kasi Brother Willie, kung halimbawa ako yung isa doon sa 12 apostol na gagawing tresurero. Wala naman akong hahawakan wala naman akong gagampan ng tungkulin, wala naman akong gagampan ng posisyon. Sasabihin ko, bakit ilalagay niyo pa po akong tresurero? Wala naman po akong hahawakan na pera, wala naman po akong ingatan na yaman, ganyan, na samahan, di ba? Ako mismo mag-o-object na ako ng Brother Willie. Tatanggihan mo na, di ba? Oo, Brother Willie. Ano pang sense para maging treasurer ka? Wala ka namang treasure. Ayan. Sa ating mga kapatid, mga ka-Bible study, maliwanag po ba, napatunayan po ba natin na ang tunay na iglesia, meron talagang church offering dyan. Meron talagang ambagan, meron talagang abuluyan. Yun kasing mga tumututol, Brother Edwin, mga exeter sa MCGI, sabi ko nga, kahit pa paano nauunawaan natin sila dahil dito nga sa pangyayari ito, nang mamatay si Brad Eli, pumanaw siya, napatunayan na si Brad Eli pala, yung pinoportray na mahirap lang si Brad Eli, dukha, hindi pala totoo, Brother Edwin, na si Brad Eli baon sa utang, hindi naman pala totoo yun dahil napakayaman tao ni Brad Eli nang siya pumanaw, Brad Edwin. Tama po, Brother. Ang mga kasi, Brother Willie, ang nangyari kasi sa mga taga MCGI, Brother Willie, lalo na yung mga nag-exit at yung mga ayaw pang mag-exit, natanso, Brother Willie. Oo, natanso sila. Akala nila ginto, yung pala tanso. Oo. Ang nangyari, dahil nga doon sa kanilang naranasan na yon, paglabas nila ng MCGI, ang tingin nila ngayon sa lahat na lang ng pastor, sa lahat na lang ng mangangaral, kagaya ni Brad Eli, di ba? Opo, na manananso, Brother B. Oo, na nagninegosyo, na ginagamit ang iglesia para magnegosyo, Brother Edwin. Opo, ginagamit ang salita ng Diyos para ginagawang kalakal ang salita ng Diyos, Brother Willie. Oo, para magpayaman. Opo. Tayo, Brother Edwin, sinasabi natin na mali naman na gano'n na ba si Brad Eli, ganyan ang ginawa. Lahat na lang ng ibang mga mangangaral, tagapagturo, gano'n na rin ang ating magiging pagkilala, pagtrato, Brother Edwin. That's unfair. Opo, hindi naman po marapat na gano'n na maging thinking dahil hindi naman po lahat gano'n ang gawain, Brother Willie. Tama, Brother Edwin. Ngayon, yan yung isa nating napatunayan, Brother Edwin, na pagkakamali noong mga exeter sa MCGI na ang itinataguyod ngayon, ang kanilang pinapalaganap. Meron din kasing mga kasama silang mga exeter, yun na rin ang paniniwala, Brother Edwin. Opo. Naitawid nila yun, naitawid nila. Oo, naitawid nila yung gano'n na basta ang tunay na iglesia, wala dapat kinukolektang church offering. Pagka kami kinolekta ng church offering, meron ng ambagan, may abuluyan na. Hindi tunay ang iglesia na yan.
Yun ang sinasabi nila, Brother Edwin. Masyado naman yata, Brother Willie, judgmental sila doon sa bagay na yun Yes, yan ang nangyari. Ngayon, meron pa sila, Brother Edwin, na pinagbabatayan na talata. Kaya hindi dapat talaga na merong kinukolekte. Yung mga talatang ginagamit, hindi naintindihan, Brother Edwin. Ito, babasahin ko Dito sa Lucas 9:1 hanggang 3. Pinagbabatayan din ito noong mga tutol na sa church offering, tutol sa mga ambagan, abuluyan. At tinipon niya ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihan at kapamahalaan sa lahat ng mga demonyo at upang magpagaling ng mga sakit. At sila'y sinugo niya upang ipangaral ang kaharian ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Ang tinutukoy dito, mga kapatid, mga ka-Bible study, yung 12 alagad, 12 apostol. Sinugo para mangaral at magpagaling ng mga may sakit. Tuloy sa 3. At sinabi niya sa kanila, doon sa 12, huwag kayong magdala ng anuman sa inyong paglalakad, kahit tungkod, kahit supot ng ulam, kahit tinapay, kahit salapi, at kahit magkaroon ng 2 tunika. Ayan, Brother Edwin, binasa yan noong mga Exeter sa MCGI. Ayan, maliwanag. Yung 12 apostol, sinugo yun. Para mangaral, para magpagaling ng mga may sakit. Tapos, may bawal sa kanila. Ano yung bawal? Na sila magdala ng tungkod, supot ng ulam, supot ng tinapay, supot ng salapi, Brother Edwin. Opo. Ayan, walang salapi. Nung mangaral lang mga alagad, walang dala, walang baon na salapi. Ibig sabihin, Brother Willie, walang money involved. Yes, kaya hindi kailangan yan. Pagka ang pangangaral may money involved, hindi ka tunay yung pangangaral na yan. Hindi ka tunay na iglesia yan, Brother Edwin. Opo. Ano po ba talaga, Brother Willie, ang ibig sabihin nitong talata na sinabi doon sa mga apostol na huwag kayong magdala ng anumang sa inyong paglalakad, kahit tungkod, supot ng ulam, tinapay, salapi, at kahit magkaroon ng 2 tunika. Ano po ba talaga ang nito ibig sabihin, Brother Willie? Ganito yan, Brother Edwin. Ito kasing 12 apostol, nung sinugo sila ng ating Panginoong Jesucristo, yan yung earlier ministry ni Jesus Christ. Nag-uumpisa pa lang ang ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi 3 taon at kalahati ang Panginoong Jesucristo yung kanyang ministeryo ng pangangaral dito sa ibabaw ng lupa, Brother Edwin. Opo. Nung nag-uumpisa pa lang, ang ministeryo ng pangangaral ni Jesus Christ, kasama yung kanyang 12 apostol, hindi nila kailangang magbaon ng supot ng pagkain, supot ng salapi sa kanilang paglalakbay habang sila nasa pangangaral, Brother Edwin. Opo. Bakit? Kasi kasama nila si Jesus Christ. Tama. Kasama nila ang Panginoong Jesucristo, Brother Edwin. Opo. Natatandaan mo noong nangaral ang Panginoong Jesucristo. Libo-libo yung nakikinig, Brother Edwin. Opo. Nagugutom na yung mga tao. Tama po. Brother Edwin. Opo. Papaandong yung mga tao na yon ay nakakain ng pagkain, Brother Edwin? Dahil po doon sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo na tinapay, Brother Willie. Yes. Yung 5,000, no? Pag binasa natin ang aklat ng Juan, mababasa natin na yung 5,000 na katao, pinakain ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan lamang ng 5 tinapay na sibada at 2 isda, Brother Edwin, sa Juan, Kapitulo 6. Mababasa po natin
sa mga talatang 5 patuloy, itinanaw nga ni Jesus ang kanyang mga mata at pagkakita na ang lubhang maraming tao'y lumalapit sa kanya, ay sinabi kay Felipe, saan tayo magsisibili ng tinapay upang mga kakain ang mga ito? Sinubukan ni Jesus Christ si Felipe, yung kanyang apostol. Dahil nakita ng Panginoong Hesus marami yung mga tao. Tanong ng Panginoong Hesus kay Felipe, saan tayo magsisibili ng tinapay upang makakain ng mga ito? 6. At ito'y sinabi niya upang siya'y subukin, sapagat nalalaman niya sa kanyang sarili kung ano ang kanyang gagawin. Yung palang tinanong na yon ng ating Panginoong Jesucristo kay Felipe para lang subukin si Felipe, Brad Edwin. Opo. Ang tanong niya, saan tayo magsisibili? May pera ba, Brad Edwin, na pambili? Meron, Brother Willie. Di ba nakihudas nga? Nasa supot. Tama. Tsaka bakit, Brother Willie, sasabihin ni Jesus, saan tayo magsisibili kung wala naman pala silang pambili? Yun nga ang punto ko dyan, Brother Edwin. May pera talaga na pambili. Si Judas ang may hawak, nasa supot na hawak ni Judas. Ngayon, yung pagtatanong na yan ni Jesus Christ para subukin lamang itong si Apostol Felipe. Kasi alam naman ng ating Panginoong Jesucristo kung ano ang kanyang gagawin dyan sa lubhang maraming mga tao na yan para mapakain Brother Edwin. Tama po, Brother Willie. Ayan. Ngayon, ano sagot ni Felipe? Sumagot si Felipe sa kanya, hindi magkakasya sa kanila ang 200 denaryong tinapay upang makakain ng kaunti ang bawat isa. Yun ang sagot ni Felipe sa Panginoong Jesucristo. Hindi magkakasya dyan sa lubhang maraming tao na yan ang 200 denaryong tinapay upang makakain ng kaunti ang bawat isa. Hindi pa mabubusog, Brother Edwin, Opo, baka hindi man lang mati nga, Brother Willie. Ngayon, ano nangyari? Sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, may isang batang lalaki rito na mayroong 5 tinapay na sibada at 2 isda. Tatapat gaano na ang mga ito sa ganyang karamihan. Sinabi ni Jesus, inyong paupuin ang mga tao. Madamo nga sa dakong yaon. Kaya't nagsiupo ang mga lalaki na may 5,000 ang bilang. Kinuha nga ni Jesus ang mga tinapay at nang makapagpasalamat ay ipinamahagi niya sa kanilang nangakaupo. At gayon din naman binigyan sila ng mga isda kung gaanong ibigin nila. 12. At nang sila'y mga busog, ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, pulutin ninyo ang mga pinagputol-putol na lumabis upang walang anumang masayang. Kaya't kanilang tinipon at nangapuno ang 12 bakol ng mga pinagputol-putol sa 5 tinapay na sebada na lumabis sa nagsikain. Ayan, Brother Edwin, mga kapatid, mga ka-Bible study, ano ang punto rito ni Brother Willie? Yung mga alagad, kaya nung isugo, yung 12 apostol, nung isugo para mangaral, magpagaling, sinabihan na wag nang magdala ng anuman, Brother Edwin. Supot ng pagkain, kahit supot ng salapi. Bakit? Kasi nag-uumpisa pa lang ang ministeryo ng pangangaral ng ating Panginoong Jesucristo, kasama niya yung 12 apostol. Lahat ng kanilang mga pangangailangan, pinuprovide ni Jesus Christ. Amen. Anag, Brother Willie. Brother Willie, nakuha mo yon? Opo, si Jesus Christ po ang provider ng pangangailangan ng mga kasama niyang 12 apostol. Yes, oo. Tinuturuan ni Jesus Christ yung 12 apostol ng pagtitiwala sa magagawa ng Diyos sa buhay nila, Brother Edwin. Opo, wag sila umasa dun sa mga material na bagay na tinapay, Brother Edwin. Yes.
Ha? Huwag silang doon umasa sa salapi, di ba? Kung ano yung magagawa ng salapi para sa kanila, di ba, Brother Edwin? Sa tinapay, sa pagkain, di ba? Kasi nandiyan naman si Jesus Christ na siya magpo-provide kung ano kailangan ng 12 apostol. Tama, Brother Willie. O ngayon, ginagamit yan ng mga exeter sa MCGI. Ay, hindi ka, tinan nyo, nangaral lang 12 apostol. Ha? Ang utos nga, wag magdadala ng supot ng salapi babasahin pa yung nasa Mateo 19, Brother Edwin. O, ito ha. Mateo 19. Huwag kayong magbaon ng ginto, kahit pilak, kahit tanso, sa inyong mga supot. Ayan, ikaw, hindi pinagdadala ang mga alagad ng ginto, pila, kahit tanso sa kanilang mga dalang supot. Brother Edwin. Doon sa magandang balita, Biblia, basahin natin ang 19 ng Mateo. Huwag kayong magdala ng pera, maging ginto, pilak o tanso. Ayan. Bawal nga yung mga alagad na magdala ng pera. Tapos ito ngayon ng mga pastor, ang mga tagapagturo, pagka nangangaral may paksa tungkol sa church offering, tungkol sa ambagan, abuluyan, Brother Edwin. Opo, yung kanilang kampanya, Brother Willie. Oo, pagka hindi mo alam yung nasa Biblia, mapapaniwala ka ng mga manggagawang kanin na ito. Po, sabi Brother Willie, huwag kayong magdala ng pera. Oo, ayan, 53 ang nasa YouTube Live na mga ka-Bible study natin. Tama. Sa Facebook Live, 13. Ayan, pag hindi mo alam ang nasa Biblia, pwede ka nilang mapaniwala, Brother Edwin Sa mali, Brother Willie. Kaya nga sabi ko, hindi nila naintindihan. Nung sinabi ito ng Panginoong Jesucristo sa kanyang 12 alagad, nag-uumpisa pa lang sila. Brother Edwin. Tama po. Umpisa pa lang yun ng kanilang ministeryo ng pangangaral, Brother Edwin. At kasama pa ng mga alagad si Jesus Christ na nagpo-provide ng kanilang mga pangangailangan. Amen. Amen. Ngayon, ito ang hindi nabasa at hindi naunawaan ng mga exeter sa MCGI. Hindi nila nabasa itong nasa Lucas 22, 35, 36. Brother Edwin. Ito. Ayun na po, ibasahin natin, Brother Willie. Di ba binasa ko kanina, Lucas 9:1-3, na bawal magdala ng supot ng salapi yung mga alagad. Opo. Kasi nag-uumpisa pa lang ang ministeryo ng pangangaral ng mga apostol kasama si Jesus Christ na nagpo-provide ng kanilang mga pangangailangan, di ba? Opo. Ngayon, itong nasa Lucas 22, 35-36, ito yung hindi na pinagtiyagaang hanapin at basahin, unawain nitong mga MCGI exeters na tisod sa abuluyan, ambagan, church offering. Ito, babasahin ko. At sinabi niya sa kanila ng Panginoong Jesucristo, kausap yung mga alagad, nang kayo'y suguin ko na walang supot ng salapi at supot ng pagkain at mga pangyapa, kinulang baga kayo ng anuman? At kanilang sinabi, hindi. O, kita mo, Brother Edwin, itong mga alagad na inutusan na huwag magdala ng supot ng salapi, supot ng pagkain, kahit pangyapa sa kanilang paglalakbay. Tanong ni Jesus Christ, kinulang baga kayo ng anuman? Ang sagot ng mga alagad, hindi. Bakit sila hindi kinulang? Kasi kasama nila si Jesus Christ, Brother Edwin. Pinuprovide yung kanilang mga kailangan. Amen. Amen. Maliwanag, Brother Edwin? Maliwanag, Brother Willie. Ngayon, ito, Brother Edwin, itong mga salitang ito ni Jesus Christ, ito yung malapit na siyang arestuhin. Hulihin, Brother Willie. Malapit na siyang hulihin, malapit na siyang ipako sa krus, Brother Edwin. Opo. Itong mga salitang ito ni Jesus Christ. Ngayon, ano yung kasunod na sinabi ni Jesus Christ, 36? At sinabi niya sa kanila, ngunit ngayon, Brother Edwin, pansinin mo, ito na ngayon yung kanyang sinasabi sa mga alagad na kausap niya. Ngayon na siya malapit ng umalis
malapit na niyang iwan ng mga alagad niya, Brad Edwin, kasi nga, siya huhulihin na, ipapako sa krus, mangyayari na siya mamamatay, mabubuhay na maguli, at aakit na siya sa langit, Brother Edwin. Opo, nandun na Brother Willie sa endorsement stage, Brother Willie. Yes. Yung nasa Lucas 9:1-3, earlier ministry, nag-uumpisa pa labang po ang ministeryo ni Jesus Christ sa lupa, kasama ng mga 12 alagad. Ngayon, dito naman, sa binabasa natin ngayon Lucas 22:35-36, ito na po yung tiyempo na si iiwan na niya ang kanyang mga alagad. Brad Edwin, siya babalik na sa langit dahil nga aarestuhin na siya, papako sa krus, mamamatay, mabubuhay na mag-uli, tapos aakit na sa langit si Jesus Christ. Opo. Kaya ito na ngayon, iba na ngayon ng kanyang instruction sa kanyang mga alagad dito. At sinabi niya sa kanila, ngunit ngayon, ang mayroong supot ng salapi ay dalhin ito. Brad Edwin, iba na ang sinasabi. Noong una, Brother Willie, wag eh. Ngayon dalhin eh. Yung ating mga ka-Bible study kayo, napansin niyo, Brad Edwin. Tanungin mo nga sila, Brad Edwin, kung nakita nila yung pagkakaiba. Napansin niyo po ba yun, mga tagapakinig? O ako lang po ba nakakapansin o napapansin niyo din po ba yun? Sana ito ang pansinin, Brad Edwin, ng ating mga ka-Bible study. Kasi sa MCGI, nakita ko sa Facebook, ang gustong ipapansin sa Facebook yung anino eh. Nagsasalita si KDR, may anino ng isang lalaki na malaki ang tiyan, Brad Edwin. Oo, na may nakahati ang buhok, Brother Willie. Oo. Ito ang pansinin natin yung sabi ni Jesus Christ. Hindi yung gustong ipapansin sa inyo ng mga nasa MCGI na anino. Na si KDR, tapos may anino. Ang pinapatunog nila, anino yun ni Brad Eli, Brad Edwin. Ako, Brother Willie, maniniwala ako dun sa anino na yun eh. Tanong mo kung bakit. Bakit? Pag nakita ko nakapamada yun, maniniwala ako, Brother Willie. Ganun ba, Brad Edwin, pag nakapamada? Oo, pero pag walang nakitang pamada doon sa anino, hindi ako maniniwala ang si Brad Willie. Yun. Ito, bigyan natin ng pansin, ha? Kasi sa MCGI, nung araw, ang gustong bigyan ng pansin, yung 7 ilaw, Brad Edwin. Yung 7 ilaw, di ba? Oo, ba't kaya mahilig sila sa anino, Brother Willie? Oo, yun nga eh. Hindi pa ba kayo nadala? Hindi pa ba kayo natuto? Doon sa 7 ilaw, na 11 na kayo doon. 6 lang Brother Willie. 6 lang, Brad Edwin, 6. Oo. Sabi 7, dahil ang paksa nila noon ay yung 7 espiritu ng Diyos. Yun, merong nakitang 6 na ilaw, ginawang 7. Oo. Ngayon naman, Brad Edwin, tapos na sila sa 7 ilaw, na 6 lang naman talaga, anino naman ngayon, Brad Edwin? Anino naman? Buti na lang, Brother Willie, yung mga taga-MCGN hindi umiinom. Bakit, Brad Edwin? Kasi kung yan umiinom, Brother Willie, mapaparis yan doon sa kapitbahay namin. Ano nangyari, Brad Edwin? Yung kapitbahay namin, Brother Willie, iinom yan, makikipag-inuman sa kung saan lugar. Pag pauwi na yung Brother Willie, lasing na. Makikita mo, nagsasalita. Parang may kinakausap. Oo, may kinakausap. Oo. Mula doon sa kanto namin, hanggang doon sa bahay nila, may kinakausap. Sino kinakausap? Brother Willie, noong umaga, nakita ko yung asawa. Bakit baka ako yung mister mo kagabi, nagdaan din sa harap namin eh. Wala naman kakong wala naman kakong kasabay naglalakad eh. Ba't ako parang may kausap? Alam mo, sagot, Brother Willie. Anong sabi? Yun talaga ang ng mister ko kapag nalalasing. Kinakausap yung anino niya. Naloko na. Kaya nasabi ko, kung yan ay nag-iinom Brother Willie, kakausapin yung anino. Oo. Ngayon, Brother Edwin, balik tayo sa ating binabasang talata. Opo. Yung salita ng Panginoong Jesucristo, ngunit ngayon, ito na ngayon ang dapat na gawin ng mga alagad. Brother Edwin.
Po. Ngunit ngayon, ang mayroong supot ng salapi ay dalhin ito. At gayon din ang supot ng pagkain. At ang wala nung supot ng salapi, supot ng pagkain, ano gagawin? At ang wala ay ipagbilin niya ang kanyang balabal at bumili ng isang taba. Ayan, Brother Edwin. Naku po, talagang maraming money involved yan, Brother Willie. Oo. Kung i-analyze natin, ipagbili, ano pang bibili kung walang pera? Yes. Ano ang dapat maintindihan dito ng ating mga kapatid, ng ating mga ka-Bible study? Yung mga exiters na tisod sa Buluyan, Ambagan, church offering. Yung mga manggagawa na nangangampanya ngayon na hindi dapat ang tunay na iglesia may kinukolekta na church offering. Sana ito ay pag-aralan noong mga mga dati nating kasama sa MCGI na mga exiter na rin, ano? Opo. Oo, ang nabasa nyo lang yung nasa Lucas 9:1-3, Mateo 10:9. Dapat alam nyo yung time element dyan, alam nyo yung panahunan dyan. Yan yung nag-uumpisa pa lamang ang ministeryo ni Jesus Christ. Kasama niya yung kanyang 12 apostol. Wala silang problemahin kasi kasama si Jesus Christ. Siya magpro-provide Kayang-kaya niyang gumawa ng pagkain pagka may mga nagugutom, Brother Edwin, di ba? Opo. Di ba yung 5,000 katao pinakain niya, naghimala si Jesus Christ. Sumobra pa nga, Brother Willie. Sumobra pa. Kaya nga, bawal niya na magdala ng supot ng pagkain, supot ng salapi, kasi tinuturuan niya yung kanyang mga alagad ng pagtitiwala sa magagawa ng Diyos sa buhay nila, Brother Edwin. Tama po. O ngayon, nung si Jesus Christ ay malapit nang umalis, iiwan na niya yung kanyang mga alagad. Siya babalik na nga sa langit, Brother Edwin. No? Kasi nga, malapit na siyang arestuhin, ipako sa krus, mamatay, mabuhay na maguli, tapos aakit na sa langit. Ito ngayon ang kanyang instruction sa kanyang mga alagad. Ngayon, ang mayroong supot ng salapi, dalhin ito. Gayon din ang supot ng pagkain. Pinagdadalan niya ngayon, Brother Edwin, itong mga alaga. Supot ng salapi, supot ng pagkain. Ang wala, ano gagawin? Ipagbili ang kanyang balabal at bumili ng isang taba. Meron lang pagbabago, Brother Edwin. Bakit? Kasi pag alis ni Jesus Christ, maiiba na, Brother Edwin, ang sitwasyon. Po, iba na ang kumbaga sa Brother Willie, iba na ang galawan, Brother Willie. Yes, kasi aalis na yung provider si Jesus Christ Brother Edwin Tama, kumbaga sa dapat itong mga alagad, sa pagpapatuloy nila ng pangangaral, Brother Edwin. Opo. Para wag silang magutom, magbaon na sila ng pagkain nila. Po, dahil wala na si Jesus Christ Oo, kung wala naman silang baong pagkain, dapat meron silang baong pera para meron silang pambili ng pagkain, Brother Edwin. Kasi kung wala, gutom ang aabutin nila, Brother Willie. Yes. Yun ang mangyayari na dahil si Jesus Christ, aalis na at iiwan na yung kanyang mga alagad. Babalik na sa Ama, sa langit. Paano itong mga alagad? Meron silang task na mangaral pa rin, Brother Edwin, magpatuloy sa pangangaral. Naglalakad lang naman ng mga alagad nung panahon na yun, Brother Edwin. Diba? Opo. Kailangan sila habang naglalakad para mangaral, magugutom sila. Kailangan na nilang may baon silang pagkain, Brother Edwin. Tama po. Kailangan din nilang magbaon ng pera, ng salapi, para may pambili sila ng pagkain nila, Brother Edwin. Tama po. No, yan yung sinasabi natin na na hindi na inabot, na hindi na pinagtiyagaang basahin itong mga exeter sa MCGI na ngayon ay kinakampanya nila na hindi kailangan na may abuluyan, may ambagan, may church offering ang tunay na iglesia, Brother Edwin. Opo, dahil nga po sa kanilang the experience naranasan naswindle, Brother Willie.
Oo. O ngayon, tanongin natin, Brother Edwin, ang ating mga ka-Bible study. Naintindihan ba nila yung binasa natin na yan sa Lucas? Na magkaiba pala yung tiyempo, Brother Edwin. Sa umpisa, pinagbawalan yung mga alagad magdala ng supot ng pagkain, supot ng salapi. Dahil umpisa pa lang yung pangangaral nila kasama si Jesus Christ. O ngayon, nung si Jesus Christ naman ay paalis na, iba na ngayon ang kanyang instruction sa mga alagad niya. Kung dati sila pinagbawalang magdala ng supot ng pagkain, magdala ng supot ng salapi, ngayon dapat na silang magdala. Brother Edwin, magbaon na ng supot ng pagkain, ng supot ng salapi. Kasi kailangan nila yon para sila makapagpatuloy sa kanilang pangangaral. Amen. Amen. So, ang bottom line yan, Brother Willie, kailangan talaga ng salapi sa isang samahan, sa isang organisasyon, Brother Willie. Yun nga, Brother Edwin. Ito punto ko dyan. Si Jesus Christ nasa lupa pa lang. Sinabihan na niya yung kanyang mga alagad, magbaon na kayo ng supot ng salapi, supot ng pagkain. Nasa lupa pa siya. Sa panahong ito, Brother Edwin, si Jesus Christ nasa langit ni. Opo. Di dapat lalo meron tayong nakatabi dyan na salapi. Meron tayong baon na salapi magagamit natin sa pangangaral, di ba? Opo, dapat laging may backup, may pondo, Brother Willie. Kasi hanggang ngayon naman ang pangangaral ng mga salita ng Diyos, tao ang kasangkapan ng Diyos para mangaral ng mga salita niya, di ba, Brother Edwin? Tama po. Si Brother Willie, ngayong gabi, Brother Edwin, bago umupo rito sa ating programa, kumain muna Brother Edwin. Opo. Ikaw ba, naghapunan ka muna, Brother Edwin? Opo, Brother Willie. Oo, kailangan din natin kumain kasi, tayo magsasalita ng mga salita ng Diyos sa mga tao, di ba? Po, yung ating pagkain, Brother Edwin, hindi naman natin napulot yan sa daan, di ba? Tama po, Brother Willie. Oo, binili natin yun, di ba? Opo, hindi naman natin nahingi yung Brother Willie. O dinekwag natin sa tindahan, di ba? Buti nga yung ating bigas dito. Bigay, Bigay ni Kapeding nung siya umani, di ba? Kapeding, baka naman. Oo. Yung bigas, may tiyempo tayong, nalilibre pagka si Kapeding umani sa bukid at naalala tayong bigyan ng bigas. Pero pagka wala pa siyang tanim, wala pang ani, bumibili din tayo ng bigas, Brother Edwin, di ba? Lalo na pagka medyo nawala sa dalid na libang si Kapeding at hindi niya alalang yung kanya palang dilalang bigas nung nakaraang buwan pa, Brother Willie, talagang yung gata nga sumasaya doon sa ilalim nung palabigasan, Brother Willie. Oo. Kasi tayo, Brother Edwin, yung bigas natin dito, nagbigay ang Kapeding. Pagka araw ng linggo, may mga dumalo dito sa ating pagsamba. Hindi natin pa uuwiin ng hindi pa nakakapagtanghalian, di ba? Magsasaing tayo dito, di ba, Brother Edwin? Opo. Tapos bibili lang tayo ng ulam para doon sa ating pananghalian. Brother Willie. Yun. Mga kapatid, mga ka-Bible study, saan natin kinuha yung pambili ng ulam? Kung ang bigas ay libre na dahil bigay ng Kapeding. Saan natin kinuha yun? Hindi ba sa church offering, Brother Edwin? Tama po. Di ba sa abulo yan? Tama po, Brother Willie. Ngayon, ito sabi ko, Brother Edwin, itong mga exeter sa MCGI na nagsasabi na hindi kailangan ng abulo yan, hindi kailangan ng church offering, hindi kailangan ng ambaga. Yan pwede kung wala kayong mini-maintain na organisasyon, Brother Edwin. Tama. Kung walang physical church kayong pinangangasiwaan, mini-maintain. Pwede niyo sabihin yan. Po. Kasi sila, Brother Edwin, uupo lang sa harap ng camera, magsasalita. Kung sila nasa bahay lang, sila lang nandoon, Brother Edwin. Opo. May mga makikinig sa kanila, nasa kanilang mga bahay din, di ba? Opo. Ang nangyayari sa atin, iba. Tayo nagsasalita sa social media, sa Facebook, sa YouTube. Tapos meron din tayong kaharap dito na mga kapatid, mga miyembro, dumalo.
face-to-face, umatid ng ating pagsamba, Brad Edwin. Opo. O ano ang kaibahan? Yung mga dumalo na yan, papakainin natin. Opo. Saan natin kukunin yung ipampapakain, Brad Edwin? Di ba sa church offering sa Abulo yan? Opo. Merong kapatid na kailangan bigyan ng pamasahe dahil short ang pera. Bibigyan mo ng pamasahe para si makauwi. O saan mo kukunin yung pamasaheng ibibigay doon sa kapatid? Doon po sa offering ng mga kapatid. Sa offering, sa church offering. O merong kapatid na nagpakita sa iyo ng reseta ng gamot, Brad Edwin. Bibili sa butika ng gamot. Tutulungan mo yung kapatid na may sakit, na may reseta ng doktor. Saan mo kukunin ngayon yung pambili ng gamot ng kapatid na may sakit? Sa church offering pa rin po. O yan na sinasabi ko. Pagka ang iglesia, physical church, may mga miyembro, kailangan ng church offering kasi may mga gastos, may mga expenses, Brother Edwin. Opo, may mga kaakibat po na gastos yung Brother Willie, yung ikaw ay tatanggap ng bisita ang mga kapatid galing sa iba't ibang lugar. Oo. Di pa tayo lang, Brother Edwin, itong mga nakarang araw, tayong dalawi pagod, hirap, kasi tayo pumupunta sa BIR, nagbabayad tayo ng buwis, di ba? Opo, para mailipat po yung ating pangalan ng kinatatayuan na church sa pangalan po ng iglesia. Yes, nagbayad tayo ng capital gain tax. Saka yung isa pa, yung documentary stamp tax. Stamp tax. Nasa 40,000 mahigit, Brother Edwin, di ba? 40,000. Opo. Saan natin kinuha yung pambayad ng buwis? Dito sa lupa na ito na nabili ng iglesia. Okay, sa church offering po, Brother Willie. Yun ang sinasabi natin. Para itong mga exeter sa MCGI, kinakampanye, pag tunay ang iglesia, hindi kailangan ng may church offering. Kasi wala kayong ganoong church na mini-maintain. Di ba tayo, Brother Edwin, dahil sumusunod sa gobyerno, kailangan ikaw rehistrado sa SEC, Securities and Exchange Commission, Brother Edwin. Tama po. May gastos ba yun? Meron po, Brother Willie. Hindi po malaki ang gastos. Malaki ang gastos. Di ba? Yun ang hindi nararanasan nitong mga nagkakampanya na ito na hindi kailangan ng church offering, hindi kailangan ng abuluyan, hindi kailangan ng ambagan. Brother Edwin. Tama po, Brother Willie. Wala silang binabayaran na bill, water bill, electric bill. Wala Brother Edwin Wala. Opo. At saka, Brother Willie, maidagdag ko lang. With regards to SEC, Brother Willie, kahit na ikaw sabihin na natin ikaw rehistrado sa SEC, na ikaw non-profit, non-stock, church organization, humihingi pa rin, Brother Willie, ang SEC ng financial statement. Yes! Tama, Brother Edwin. Aanin ng SEC, at bakit nila i-required na mag-submit ang isang church organization ng financial statement kung wala namang finances na pumapasok. Yes. Ganon nga yan, Brother Edwin. Ngayon, ito lang ang masasabi ko para maintindihan ng ating mga ka-Bible study. Hindi sila, kumbaga, ang kanilang stand, hindi kailangan ang church offering, hindi kailangan ambagan, abuluyan, pagkatunay ang iglesia. Diyan ang stand nila. Opo. Ito lang yun, Brother Edwin, ang kagaya nila. Di ba, Brother Edwin, nababalita, tumataas ang presyo ng LPG? Opo. Sino ang apektado sa pagtaas ng presyo ng LPG? Yung gumagamit po ng LPG. Yung gumagamit ng LPG, mga karinderya, yung mga bahay na gumagamit ng LPG. Di ba, Brother Edwin? Opo. Pero pagka yung gumagamit yung nagluluto, ang ginagamit kusot, ang ginagamit kahoy, nagsisibak ng kahoy panggatong, apektado ba siya ng presyo ng LPG, Brother Edwin? Hanggang may nabibiling kusot, Brother Willie, hindi apektado ng LPG. Yun ang ibig ko sabihin, Brother Edwin. Apo. Yung nagsasabi, hindi kailangan ang abuluyan church offering, ambagan, sa iglesia, kasi nga wala nga silang pinagkakagastos sa Brother Edwin. Wala namang silang mga miyembro na
lumalapit sa kanila, may sakit, hihingi ng pera, pambili ng gamot, Brad Edwin. Alang ganun eh. Wala po. Oo. Wala silang obligasyon sa gobyerno na magparehistro ng kanilang samahan. Wala silang obligasyon na magbayad ng buwis, Brad Edwin. Di ba? Opo. Ganun lang. Yun lang halimbawang magagamit natin na nagtataas ng presyo ng LPG. Hindi sila apektado kasi ang gamit nila kahoy. Nagsisibak sila ng kahoy, naggagamit sila ng uling, gumagamit ng kusot. Kaya hindi nila pinoproblema yung presyo ng LPG, Brad Edwin. Tama po. Hanggang may nakikitang kahoy, Brother Willie, hanggang mag-aapo yun, hindi papansinin yung presyo ng LPG. Tapos nababalita, tataas ang presyo ng crudo, gasolina, Brad Edwin, di ba? Opo. Ang apektado dyan, yung mga may sasakyan. Lalo na yung mga jeepney operator, Brother Willie. Yes, yung mga namamasada, di ba? Pero yung naglalakad lang at nagbibisikleta, Brad Edwin, hindi apektado nung pagtaas ng presyo ng crudo ng gasolina, di ba? Yung nagbibisikleta, Brother Willie, iinom lang ng tubig, yung malakas na naman uli yun. Yun ang ibig ko sabihin, Brad Edwin. Kaya, sabi ko, pang-unawa pa rin ang binibigay natin dito sa mga Exeter na ito, no? Opo. Dahil sila'y nasaktan ang kanilang kalooban, pati bulsa nila, nasaktan sa MCGI, kaya sila nakakapagbitaw ng mga ganyang salita na hindi nila masyadong pinag-aralan. At hindi pinag-isipan. Ngayon, sana pag-isipan nila, Brad Edwin, itong ating napag-usapan ngayong gabi, no? Po, Brother Willie. At hindi pa dito nagtatapos, Brad Edwin, ang ating tinatalakay kasi meron pa silang mga argumento. Ang mangangaral, dapat hindi umaasa yan sa abuluyan, sa church offering. Dapat may hanap buhay ang mangangaral. Sabi nila, Brad Edwin. Opo. Yung sabi ng Biblia, Brother Willie. Ayun nga, si Apostol Pablo Ika, tent maker, gumagawa ng tolda. Si Jesus Christ, karpintero. Ang mga apostol ay ang karamihan ay mga mangingisda. Brother Edwin, yan ang kanilang mga ginagamit na argumento. Pag mangangaral ka ng Diyos, dapat may trabaho ka, alam mo maghanap buhay. Hindi ka dapat na ikaw ay mabuhay sa pamamagitan ng mga church offering na mga tinatanggap, galing din sa mga miyembro. Brad Edwin, ganun sila ngayon magsalita. Ba't kaya nung buhay si Bes, hindi na sinabi yung Brother Willie? Yun nga, doon sila kulang. Nung buhay si Brad Eli, hindi nila kayang sabihin yun. Ngayon na lang nawala si Brad Eli, di ba? Ako, ang kaibahan ko sa kanila, buhay si Brad Eli nung pagsalitaan ko, mali yung mga turo niya, Brad Edwin. Tama. Manang-manang doon sa kay KDR, Brother Willie. Oo. Ganun nga. Ngayon, Brad Edwin, tayo ay huminto pansamantala dahil magbigay tayo ng pagkakataon na sa mga prayer request bago yung ating closing prayer, Brad Edwin. Opo, sige po. Yung mga prayer request po, ay atin na pong bigyan ng pagkakataon, Brother Willie. Oo, pakibigay, Brad Edwin, yung pangalan ng tao na may sakit, kung ano ang sakit, karamdaman ng tao, at kung ano pa yung iba pang mga prayer request na kailangan ng ating mga ka-Bible study. Sige, bago tayo tuluyang mag-closing prayer. Kasi sabi ko hanggang mga 10:30 na lang tayo, Brad Edwin, para hindi tayo masyadong mapuyat, Opo, Brother Willie. Sige, pakibigay nyo po, mga ka-Bible study, ang pangalan ng tao na may sakit, kung ano ang sakit karamdaman noong tao na kailangan po ng prayer. Yung mga bagong mga prayer request na ang ating bigyan ng pagkakataon sa ating programa. Yung kasing ibang mga prayer request dito, Brad Edwin, medyo matagal na. Hindi naman tayo binalikan na. Wala na tayong update kung ano na ngayon ang kondisyon ng mga pinag-pray natin, Brad Edwin. Po, wala naman tayo natatanggap na feedback or anong updates kung ano po anong nangyari doon sa mga pinag-pray natin, Brother Willie. Oo, meron akong tinanggap dito para yung mga bago nating mga prayer request, sana yun na yung ating mga rito binibigyan ng pagkakataon ngayon
Oo. Yung kasing matagal ng mga prayer request, nag-iintay ako ng update, Brother Edwin, kung okay na ba yung mga pinag-pray natin, kung bang mga gumaling na, di ba? Opo, baka po maulit yung nangyari, Brother Willie. Mm-mm. Isang taon na palang magaling. Nung bumalik, may sakit na uli. Oo. Eto, si Elizabeth Duelas. Pag-pray po natin para sa kanyang tuluyang kagalingan sa kanyang sakit sa ovary. Sige, sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang patuloy na kagalingan sa sakit sa ovaryo ni Elizabeth Duelas. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Next na prayer request po sa ating mga nandyan sa Facebook at YouTube. Gusto natin kung ano yung latest, Brother Edwin. Opo, yung iba naman po ang ating Oo, yung mismong mga nandyan kasama natin. Para po kay Pauline Cruz, kaliwanagan ng isip at puso. Sige, sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, inaalis ang anumang dilim na bumabalot sa isip at puso ni Pauline Cruz. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kaliwanagan ng isip, kaliwanagan ng puso kay Pauline Cruz. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Next po, sige po, ang inyong mga prayer request. Dito po mismo sa mga kasama nating mga nasa Bible study natin ngayong July 15, 2025. Ngayon ko lang nabanggit yung ating petsa. July 15, 2025. Para sa mga kasama natin ngayong gabi. Ayan, muli natin binabati, Brother Edwin, yung ating mga kapitbahay sa Rafaela Phase 1 ng Barangay Makinabang, Baliwag, Bulacan. Binabati natin ang ating presidente ng homeowners, kay President Moses Santos Pascual. Okay, Brother Edwin? Opo, Brother Willie. Oo. Yung ating kaibigan, kikinig ba? Yung may goiter? Si Archie Ramos, Brother Willie. Oo. Sige, pag-pray natin si Brother Archie Ramos. Sige po. Sa pangalan ni Jesus, goiter, inuutosang malusaw kay Archie Ramos. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Ayan, may comment dito si Rose Ann Gito. Brother Edwin, nababasa mo ba? Andali po. Hindi ko makita dito sa aking monitor, Brother Willie. Hahanapin ko lang po. Sabi rito ni Rose Ann Gito, amen po, okay lang may abulo yan, huwag lang may patarget tulad sa MCGI. Yun ang wala talaga, Brother Willie. Ang alam ko lang na target corn beef. Salamat po dyan sa inyong comment at itutuloy po natin itong ating tinatalakay na ito kung loloobin ng Panginoon sa darating na Huwebes ng gabi. Brother Edwin, tayo ay mag-general commanding prayer na. Sumabay na lang po ang mga nasa Facebook, nasa YouTube sa pagtataas ng kanang kamay. Kayo na po ang magsabi kung ano pong mga sakit karamdaman niya na ating uutusan. Sa pamamagitan po ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, sa pananampalataya po, tanggapin natin ang kagalingan. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, inuutosang umalis sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay, anumang sakit, anumang karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay, kagalingan, kasiglahan at kalakasan. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sa mga tumanggap ng kagalingan mula sa Panginoong Hesukristo, sa mga answered prayer na tinugon ng Panginoong Hesukristo, gawa po sana tayo ng short video testimony para magpasalamat sa Panginoong Hesukristo. Gradual healing or instant healing po ang ating tinanggap. Yan po ipagpasalamat natin sa Panginoong Jesus. Ipamalita po natin ang kanyang kabutihan
ang kagalingang ipinagkaloob sa atin, ang pagtugon po sa ating mga panalangin. Brother Edwin, tayo ay magpaalam na sa ating mga ka-Bible study ngayong gabi. Opo, Brother Willie, bago lang po ako tuloy ang magpaalam at tayo po ay pansamantala magtapos dito sa ating talakayan at kwentuhan. Paalala ko lang po doon sa ating mga naging taga-subaybay. Ito po ay ating tinatalakay dahil gusto po natin mai-correct, maitama yung mga tinuturo na wala naman pong batayan sa Biblia. Minsan na po tayong naligaw, wag na po sana tayong maulitan pa. Yun lang po ang aming paalaala. Hindi po namin intensyon na kalabadin o pasamain yung mga nagtuturo ng mga ganitong turo, pero ang amin po ay mai-correct, maitama at maging batayan po natin ang Biblia sa ating po mga gagawin. Paalam po muna sa ating lahat. Magandang gabi po sa ating mga taga-subaybay. Bago po tayo tuluyang magtapos sa ating Bible study ngayong gabi, inaanyayahan po natin ang ating mga kasama sa Facebook, sa YouTube para po sa isang panalangin ng pagpapasalamat sa Panginoon. Tayo po'y sama-samang manalangin, mga kapatid, mga ka-Bible study. Ama naming banal na nasa langit, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ama, salamat po sa buong maghapon, sa lahat ng mga pagliligtas, pag-iingat na ginawa mo po sa amin, sa aming mga mahal sa buhay. Ama, salamat din sa lahat ng mga biyaya, mga pagpapala na ipinagkaloob mo po sa amin. Salamat, Ama, sa gabi pong ito. Muli po kaming nakagkaroon ng pagkakataong makapag-aral ng iyong mga banal na salita. Salamat po sa aming mga natutunan ngayong gabi. Ipagkaloob mo po, Ama, na ito po ay maingatan namin sa aming mga puso at maging gabay po namin sa aming mga patuloy na paglilingkod sa iyo. Ama, pagpalain mo po ang lahat ng mga nakinig ng pangangaral ng iyong mga banal na salita, ang aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mga kamag-anak, maging ang aming mga kaaway. Ama, liwanagan mo po ang kanilang mga pag-iisip, ipuin mo po ang kanilang mga puso, bigyan mo po sila ng pagkakataon na makaunawa ng iyong banal na kalooban. Sa lalong madaling panahon, matawag mo po silang lahat at makasama po namin sa aming mga ginagawang mga paglilingkod sa iyo. Ama, pagpalain mo po ang iyong banal na gawain, magpadala ka pa ng mga manggagawang makakatulong sa pangangaral, tumawag ka pa ng karagdagang mga kapatid na magtataguyod sa iyong banal na gawain. Sa gabi pong ito, Ama, sa aming pagtulong, ikaw na po ang patuloy na mag-iingat sa amin. Ilayo mo po kami sa lahat ng kapahamakan. Sa araw po ng bukas, Ama, ipagkaloob mo po sa amin ang buhay, lakas at mabuting pagkakataon na kami po'y makapagpatuloy ng aming mga paglilingkod sa iyo. Amang banal, patawarin mo rin po ang lahat ng aming mga kasalanan, gaya po ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Ama, sumasampalataya po kami na ang lahat ng aming mga kahilingan ay na pong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Salamat po, Ama. Salamat, Holy Spirit. Salamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Paalam na po sa lahat ng ating mga kapatid, sa lahat ng ating mga ka-Bible study. Patuloy po tayong ingatan, pagpalain ng ating Panginoon. Good night and God bless po.